pangasiwan po ng Iglesia ni Lucena at ng Central Quezon District sa Kabuuan. Ay kami po'y pinapawag namin ang aming pakikiramay sa inyong lahat ng narito ngayon sa pamilya na nag-iwan ni Stevenia. At napit po namin natin lahat malungkot ang ating sitwasyon ngayon. Dahil sa ito na po yung pangingihang pag ni Nanay Delia na siya po ay nakasama natin dito sa bahay-samahan ito. Siguro po nung siya ay malakas pa at hindi pa nakakaranas ng mga karamdaman, ang simbahan ito ay isa sa kanyang dinadalaman. Pero siyempre, ng hapon ay isang nalupot para sa atin na pumasok siya dito kasama natin na hindi niya maririnig sa lahat ng ating mga proses. At kung naman tayo ay napapahayagan sa isa't isa na comfort, pero lang natin si Nanay Delia ay talagang namayapa at siya po ay tinatawag na nasa rest and peace sapagkat siya po ay namatay naman, inuwang ang buhay na mayroon pa ng palaman. Dahil hapon, mga kapatid, dito na ako masyado magtatagal na aming pong pagkaloob ng inspirasyon o salita mula sa Panginoon. At ang gusto natin ay lahat po tayo ay handa sa ating mga sarili sapagkat ito nga po ang buhay ay hindi natin ako. May kanya-kanya po kasi tayo kalahuna. Kung babasahin po natin itong aklat po ng Ecclesiastes, lalo na po doon sa Kapitulo 3, patuloy hanggang 9, dito po inakda ng Panginoon ang ilang bagay sa ibang Panginoon. Maging ang tao ay may katakamunan na darating at hindi natin alam kung kailan ang bawat isa ay manatili, buhay at nakasama sa harapan ng Panginoon. Dapat po ang kagandahan ko dito ay pinapahayag ko sa atin na sapagkat tayo po ay may kanya-kanya kapanahunan at tayo po sa kapanahunan ngayon ay gusto natin na kapag dumating ang panahon para sa atin ay tayo naman handa. Ngayon, nasabi ko dito sa unang kapitulo, unang talata, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat talukala sa sino ng langit. Napakaliwanag po ito. Dito po sa ilalim ng langit, sino ng langit na ito, ang lahat ng bagay ay may kapanahunan. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kapatayan. Panahon ng pagtatalim at panahon ng pagbunot ng itinalitas. So, ibig sabihin, dahil tayo ay dumaan na maging sanggol sa sinapupunan ng ating ina bilang isang panahonan para sa atin na tinakda ng Panginoon. Panahon din na tayo isilak ng ating mga magulang, ng ating mga ina. Nagkakwa, dahilan sa hindi magandang karanasan sa buhay natin, mula sa naging di masunurin ng ating mga magulang, dumating tayo doon sa puntong ang lahat din ay may kapanahonan sa kapatayan. Si Nanay Delia ay dumating sa tahda ng kapanahunan ng kamatayan. Walang ay maya-maya tapos ng ating ginagawang parangal ito sa kanya, ay ihahatid po natin siya doon sa tinatawag na kanyang pansamantalang tirahan o libingan. Huwag naman mangyari sa atin na manatiling hindi buwangin siya'y dadalhin na sa huli ng tulong. Tayo po na mga mananampalataya, ang Seventh-day Adventist ay napakatibay ng kanilang paniniwala sapagkat ayon sa banal na kasulatan, ang kamatayan ay pagtulog lamang at ang pagtulog sa kinumagahan ay bumababa at gumigising. Itinakda ng Panginoon ang kamatayan na parang katulad ng pagtulog, dapat magkatulad ng inspirasyon na binigay ng Panginoon Jesus ng ikatlong araw sa ibinuhay na paguli kung kaya ngayon. Ang pinakamabuti at pinakamagandang good news sa
bawat isa ay ang Panginoong Kristo ay wala sa lipinan sapagkat siya ay naroon sa langit, nabuhay na patuloy. At siya ngayon ay nangangandang bumalik sa ibabaw ng lupa upang ang mga namatay na natulog sa kamatayan ay hindi na niyang buhayin at do'y kasama niya magpakailanman. Mga kapatid, katulad po ng mga gabi-gabing inibigay namin mensahe dito po sa Lusuhan, ang ating pong sitwasyon at kalagayan ngayon ay hindi maibsan, hindi mawawala ang kalutugan. Pero hindi dapat doon manatili ang lahat sapagkat mayroong pag-asa ang mga anak ng Diyos. Kaya lang ang sabi dito, pagkaman tayo ay pinanganganak at ay panahon ng kapanganakan at ay panahon ng kamatayan. Pero dahil ko sabihin sa inyo, sa ganitong kalagayan ay may maganda pa rin kalagayan sapagkat ang sabi po ng kapitulo 11, talatang 11, gaya niya ng ating Panginoon Diyos, gaya niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon ay inilagay rin naman niya sa sanglibutan sa kanilang puso anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang isang kalungkot na walang bagay para sa ating mga kapatid, sa kalagayan ito na tayo'y pinagkatoob ng Diyos, pinagkalooban ng Diyos na mabuhay na pagkasamantala sa buhay ito. Minsan hindi po natin naiintindihan at naunawaan ang ating kalagayan. Minsan meron na pagkadumarating ng mga troubles, mga hardship sa buhay natin, marami tayong sinisisi. Bakit pa naman ang aking mga magulang, sige lang ako, bakit ang Panginoon siya? Lahat na yung sinisisi. At yun ang isang malaking bagay na dapat na ating laging walain sa isipan. Sapagkat, nasabi dito, lahat pa ng bagay pala, pagkaman may kapalaman na kahit mamatay, ay ito pa rin, nasa mabuti pa rin dapat naisipan. Sapagkat sinasabi ko na sa Pablo, sa buhay natin, talagang hindi na ito pwedeng takasan, ang kamatayan ay talagang darating sa bawat isa. Ang sabi niya, ang lahat ng bagay sa gawa, 8:28, o Roma 8:28, ang lahat ng bagay ay nagkakalapit na gumagawa. Sa ikabubuti ng mga nagsisipiling sa Kanya. Kung kayo ako ay nanatili ang pag-ibig, pagmamahalan sa isa't isa, pagtutulungan sa isa't isa, katulad ng halimbawa ipinakita ng Panginoon Diyos, walang pangalawa ng kamatayan. Amen, mga kapatid. Amen po, sapagkat kapag ang kamatayan na dumating sa atin, ay ito'y sinasalubuhan pa nga natin dapat. Kung maalala ko ninyo, sa darating na Lunes, bagaman ng talagang pamatay ang ating bayani si Jose Rizal ay Linggo, ay ginawang Lunes para paralan. Ay karangalan sa mga taong naniniwala na si Jose Rizal ay naging bayani sapagkat sa inyo mabuti ginawa. Nagmahal sa bansa, dahil sa kanyang pag-ibig sa bansa, natin kapatid, ibinigay niya ang kanyang buhay alam sa hindi niya inamin ang kanyang panunungan at kalaman ay manatili para sa kanya, kundi para sa lahat. Ang Panginoon Diyos ay nagmahal ng higit kaysa kay Dr. Rizal sapagkat kung tingin po natin ang karasan na kanyang ginawa ay walang sino man ang pwedeng tumantay sapagkat maging hanggang doon sa krus na doon ang kanyang huling hina ay pinagkaloob alang lamang sa inyo at sa akin. Mga kapatid, ngayong hapon, lahat ng bagay ay may kapanahonan. Sabi pa nga po na dito sa 4, narito din po ang panahon ng pagyak, panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis, panahon ng pagsayaw, at panahon ng paghahanap, at panahon ng pagkawala. Mga kapatid, nalamanin po natin, ang pinakamagandang naging ating alalahanin ay ang panahong ginawa at mabuti itinakita ni Nanay Delia sa itong lahat na kanyang minamahal sa buhay. Kung susundan natin ang kanyang mga yapak, katulad ng mga nagpatutuo na kanyang mga apo, kamag-anakan, mahal sa buhay ngayong hapon, ay ginawa niya ang kanyang magagawa sapagkat alam niya siya ay takdang kapalakunan ng kamatayan. Mga kapatid ko, guys, kung hindi sa ating gabi, sundan natin
ang mabuting bagay na kanyang ginawa sa kanyang lungsay. Kasama kayo na mayroon kapalaran. Kayamang siya po ay narito sa ating kalagayan sa katawan na kung saan ay wala ng pakiramdam kailanman sapagkat siya po ay nasa kalagayan ng kamatayan at pagtulog. Kahit anong pilat gawin natin, pagtawis, pagtawad, pagtawid, wala na po siyang magagawa. Ang paalala sa atin ng banal na kasulatan ngayong hapon, mga kapatid, sa paghata ng ating mga sarili, lagi na po natin kilalanin ng Diyos ay napakabuti at nanampalataya sa Kanya. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi lamang sinasambi. Ang pagkaunawa at paniniwala sa Diyos ay hindi lamang sa pamagitan ng pagsulat, hindi lamang sa pamagitan ng pagdidik,